Isang mapagpalang araw po ng linggo, November 23 na po, 2025. Kabayan, meron po tayo ngayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, please huwag nyo munang kakalimutan ho na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at mahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. Sa kasalukuyang update po natin, wala naman tayong minomonitor ngayon na aktibong bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong 4 na weather system na nakakaapekto at nagpapaulan sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din tayong heavy rainfall warning dahil po sa shear line at dito po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Aalamin din natin yung banta ng posibleng bagyo na mabubuo sa mga susunod po na mga araw at tatawaging bagyong Berbena. Titignan natin yung mga lugar na kanyang madadaanan at kung magiging malakas ba or super typhoon category na bagyo. So ito po muna sa tinatawag natin na forecast sa weather condition. Ito po yung mga lugar na apektado ng 4 na weather system. Diyan po sa area ng Apayao, Cagayan, Isabela at Quirino ay patuloy po makakaranas yung mga lugar na yan ng maulap na kalangitan na merong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon at sa gabi dahil po sa shear line. So impact niyan, posibleng pagbabaha pa rin sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Kinakailangan pa rin natin mag-ingat dahil hindi biro po ang sabay-sabay or 4 na weather system natin na nakaka-epekto ngayon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Sa area naman po ng Northern Mindanao, sa may Caraga, Davao Region, Eastern Samar, Southern Leyte at Bohol, ang weather condition naman po dyan, maulap din na kalangitan na meron din kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. Possible impact pa rin, ganun, pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Tapusin ho ninyo yung video, ako po yung nakikiusap, no? Sa area ng Aurora, Quezon at Camarines Norte, weather condition, cloudy skies pa rin na merong scattered rains and thunderstorms dahil sa easterlies. So ganun din, may mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide kapag nagkaroon anumang oras ng moderate to heavy rains. So babantayan at i-monitor natin lalo na yung unang pag-ulan po ngayong araw po ng linggo. Ngayong linggo, madaling araw pa lang may mga pag-uulan na tayong mararanasan, maulap na kalangitan dahil sa 4 na weather system. Bandang hapon at sa gabi, yung mga bugso naman ng mga pag-uulan po, posible pong maranasan yan. Sa area po ng Cordillera Administrative Region, yung nalalabing bahagi niyan, kasama ang Cagayan Valley, cloudy skies din na mararanasan with light rains or mahinang pag-ulan lamang dahil po sa amihan or northeast monsoon. May mga tsansa pa rin ng pagbabaha at landslide lalo na doon sa mga mababang lugar at yung mga nakatira sa mga matataas na lugar po. Mag-ingat tayo sa mga banta ng mga pag-uulan. Sa Ilocos Region, asahan pa rin ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. Light rains lang naman dahil sa northeast monsoon pero nagiging malakas minsan kapag sinasabayan ng ibang weather system. So ang lalalabing bahagi naman ng Mindanao patuloy pong makakaranas ng tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Ang Metro Manila, the rest ng ating bansa, patuloy na makakaranas din ng maulap ng kalangitan na mayroong mga isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. So yan yung 4 na weather system. Northeast monsoon, shear line, easterlies at ITCC. Iba't ibang uri po ng hangin yan, Dapat maging alerto tayo. So eto po, dahil po sa ITCC at shear line, meron tayong nakataas ngayon na heavy rainfall warning. Ngayong hapon po, November 23 mga kaibigan ko, mga kababayan, meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Cagayan at sa Isabela. So mag-ingat yung mga lugar na yan sa mga posibleng pagbabaha, At hapon naman po ng Lunes ay inaasahan natin ng 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa may Cagayan. Monday ng afternoon pa rin hanggang sa Tuesday po ng afternoon, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin ang aasahan sa Cagayan at Isabela. Yan ho ay dahil sa shear line. Ang shear line ay yung salubungan ng malamig at mahinit na hangin. Yan po nabubuo yung tinatawag natin na shear line.
So dahil naman po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone, meron naman tayo nakataas ngayon na heavy rainfall warning, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ngayong hapon po hanggang sa Monday ng hapon sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Monday ng hapon hanggang sa Tuesday ng hapon, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Northern Samar at Eastern Samar. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Aklan, Capiz, Cebu, Bohol, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Yan po yung mga lugar ngayon na naaapektuhan ng apat na weather system. So hindi po yan dahil sa bagyo, dahil wala pa naman tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon ho, no, yung nakikita po sa forecast natin na banta po ng magiging huling bagyo ngayon pong last week ng Nobyembre. Pag ito po yung nabuo ay tatawagin po itong bagyong Berbena, no? Ito ba ay may lakas ng super typhoon? Marami nagtatanong sa atin, may mga kababayan po tayo natatakot. Sabi nila, meron na namang bagyo, baka daw maging malakas. O paglilinaw lamang, hindi po nakikitaan na magiging malakas na bagyo etong nakikitang sama ng panahon na mabubuo sa pagitan ng November 21 o nakarang araw pa hanggang sa November 27 hanggang sa magkatapusan po ng Nobyembre. Pero maging alert at maging handa tayo dahil ayon sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential or sa kanyang pinaka nagiging updated na direksyon, dadaan ito sa may silangan po ng Mindanao, papunta ng Eastern Visayas at dyan po sa may North Luzon. So pagilid siya, no? Pagilid ang nakikita nating direksyon. Pero dahil nga po malakas ang epekto ng Northeast Monsoon or hanging amihan dyan sa may hilaga po ng Luzon, posibleng ibaba nito yung epekto niya dito nga po sa kanluran po ng Luzon. So, yung mga lugar na malalapit dyan, kinakailangan maging alerto at maging handa sa banta ng posibleng bagyo. Kahit hindi naman nakikitaan yan na magiging typhoon or super typhoon category, mahina man o malakas na bagyo, kailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. Yung mga kababayan kasi natin na hindi naman masyadong naapektuhan ay pa-easy-easy lang, no? Paano bang pa-easy-easy, kuya, no? Kasi sinasabi na hindi naman daw pa-easy-easy. Yung iba kasi ang ginagawa lamang, saka sila nag-aasikaso kapag nakapasok na yung bagyo. Pero tulad dito, may mga paalala po ako, may mga paalala tayo, hindi nila pinapansin kasi maganda naman daw ang panahon, mainit, may mga ulan, mahina naman daw, matataas naman daw ang lugar nila, hindi naman daw sila binabaha. Dapat ho, maging aware pa rin tayo. Kahit nasa matataas na lugar, may mga tsansa ng mga landslide, nangyayari yan. Merong mga malalakas na hangin minsan ng mga bagyo na dumadaan din sa mga matataas na lugar. So lahat po hindi ligtas sa banta po ng bagyo. Pero kahit hindi malakas na bagyo ang ating namamonitor sa ating advanced weather system at dyan po sa ating advanced weather forecast, hindi tayo dapat maging kampante. Bagyo pa rin yan na maituturing, no? Yung mga kababayan natin dyan po sa may Cebu City, Eastern Visayas, Catanduanes, North Luzon, yung mga lugar ho na yan, ay maging alerto pa rin po tayo sa banta po ng sama ng panahon. Yan po muna ang update natin ngayong araw po ng linggo. And please, huwag kakalimutan na i-like, i-share ang ating update para lagi kayong ma-notify yung mga kababayan natin, no? So yun lamang pong update natin sa ngayon. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.